Click it. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Walking with Jesus along. Wow! Praise God. Amen, amen. Makiawit kayo sa amin sa araw na ito ay talaga naman na ang ganda ng panahon. Amen. Maganda rin yung aawitin namin. Aawitin natin para sa ating Panginoon na dumudulog sa ating Diyos dahil minsan tayo ay nagkakamali. As we sing this song, sing with us. Hallelujah, Lord. Heart of worship. Ang kakantahin namin sa atin. Just to bring something that's of worth that will bless your heart. In you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back in the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. For in life, for the things I made,
When it's all about you, it's all about you, Jesus. In a endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm rich and poor, all I have is yours, every single breath. I give you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Users must give where within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Glory, hallelujah. Amen. It's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord. Grounded. Tinatawag ko na po ang white. Amen. LJ. Ice. Kaya ate nyo ata. Kapil kayo mananlay pa. Kasi para maraming views. Dito ka anak ko. Kasi ito maganda dyan drummer. Ay aming nakapsat. Na kami ni Agtutuboy ti Jesus Loves You Fellowship. Kaya ti paulo ti kantan. The anthem. Pakigulit naman namin. Praise. Take two. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang young people ng Jesus Loves You Fellowship. Title po ng aming kakantahin ay The Act. Praise. We are healed by His nail.
Amen. So, let's pray po sa ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa isa pang pagkakataon na binigay mo sa amin ngayong araw na ito, O God, upang patuloy po kaming magsama-sama magpuri sa iyo, magbigay ng kaluwalhatian para sa iyo, O Diyos. Lord, sa oras pong ito, panalangin ko po ang aming handog at ikapo na para sa iyo, O God. Lord, as your followers, ikaw yung example namin sa isang tunay na pagbibigay, O God, na ang pagbibigay na ito ay unconditional. Binigay mo ang iyong sarili ng buong buo, lahat-lahat. Subalit sa amin, Panginoon, it's just a portion for you, Lord, ang ibibigay po namin. And Lord, maraming salamat sa lahat ng sources ng aming pangkabuhayan, ng aming income, sa mga work po namin, sa konting negosyo na meron po kami, sa lahat po ng nagtatanim, sa mga may mga crafts garden, Panginoon. Maraming salamat po sa lakas na binibigay mo sa bawat isa sa amin upang sa gayon, O Diyos, ay magawa po namin kung ano yung dapat po namin gawin, O Diyos. Lord, sa oras pong ito, hayaan mo na ang handog at ikapong ito ay magamit po namin para sa iyong kaluwalhatian, para sa ikalalawak pa ng iyong iglesia. Makatulong din po sa mga wala, O Diyos. Lord, sa oras pong ito, kami po'y labis na nagpapasalamat na lagi kang nagpapaalala sa amin sa pamagitan ng iyong salita, O God. Lord, na ang pagbibigay, isa po itong bahagi ng aming pag-worship sa iyo, Panginoon. Lahat ng nakakalugod, it's an act of worship for you, Lord God. And this tithes and offerings, we give you all the glory, praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yung bagnag sa pakarami kakapsat. Kutsyempo Lord nga itay paaya na po Diyos di kanta. Dawat or kakapsat nga tuwak tayo kakapsat. Tayo kanta di muna nga kantaan. Koro na paluan. When the Spirit of the Lord.
business. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great, He's worthy to be praised. For God is great, He's worthy to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great, He's worthy to be praised. For God is great, He's worthy to be praised. Sing unto the Lord a new song. Come on, church. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great, for God is great, He's worthy to be praised. For God is great, and worthy to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Yes, Lord, hallelujah. Oh, madaydayo ka man. Oh, may tantan mo ka man. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, we sing praise to your name, O God, hallelujah. We give you glory, hallelujah. We magnify you, O Lord. Yes, Lord, hallelujah. Oh, madaydayo ka man, may tantan mo ka. Oh, naging bagalaw na yan. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Madaydayo ka, Mama. May tantan mo ka, Mama. When we look to your holiness, O God, we see your love, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. When we gaze to your joy, just you give joy unto us, hallelujah. Yes, Lord, madaydayaw ka, ma. Madaydayaw ka. When Lord, hallelujah, hallelujah. Come on, church, mas pagpatuloy tayo madayaw na po, Diyos. Nakantahan din ko na po, when I look into your holiness. Yes, Lord, hallelujah. Shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my wilderness enjoying your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship
Yes, amen. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Yes, Lord. There is none like you. Yes, Lord. Hallelujah. There is none like you. Yes, Lord. There is none like you. Awan kaskin naman. Awan kaskin ka. Yes, Lord. Awan kaskin ka. Awan kaskin ka. Kaskin ka man. Awan kaskin. For the last time, there is none like you, God. There is none like you, Lord. There is none like you. Hallelujah. There is none like you. There is none like you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, my God, your God. Bless your holy name, oh God. There is none like you, God. Hallelujah. Awan kaskan ka man. Hallelujah. Oh, yaman sa muti na imbag mo. Tinayang mo, di grasya, di bendisyon mo ako. Yes, Lord, hallelujah. Lord, hagdakin nagubab sa mga nang hangsiya pagkumbabat sa mga hallelujah. Yes, Lord, matay-tayaw ka ma, may tatag ka, Ama. We glorify
glorify you, we magnify you, we adore you, O God. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Lumalay tayo, God. Yes, Lord, hallelujah. Oh, ang mahagyaman kami ang itinumba mo. Kanya may tinatawag ang mahal. Nagyaman kami. Sabsabot mo, kaya kami ako Diyos. Papay mo ang pinsasalog at sinbarubaanas kanya mi ako Diyos. And Lord, takulauna ipapagyamanan kami ka ako Diyos. And Lord, dato'y kami ako Diyos manan pagrubat sa wanam, pagkumbabat sa wanam ako Diyos. And Lord, akas tunay ko manan, kisasao, nababagas na masaw mga ako Diyos. And Lord, dalusam, dagiti puso kay panunod mi, akas dagiti adal nga maalami, ay mula ti puso kay panunod mi, o sa amin ti biyag, tinadaw-adaw mabiyag ni ako Diyos. And Lord, hallelujah, tuloy mo at makiada kanya mi ako Diyos. And Lord, hallelujah, agyaman kami, kinibang mo ako Diyos, hallelujah. And Lord, amo kin pa-check, magpasay ko sa bishop yan ka, mapunan kami ti bendisyon na gagawin kay ka ako Diyos. And Lord, madayaw ka, nagtatalo ka, katagitong tawag mi, kararag mi, babayan na patay ka nagan Jesus nga po mi. Amen, amen, hallelujah. In Jesus name, Lord. Submit mo kaya natin ito yan, see? Amen. Atin na pong ihanda ang ating mga puso at ating buksan ang ating mga tenga upang marinig ang mga salita ng Diyos. Tinatawag ko po ang ating Pastor Ravioli. Naimbag nga daw tayo amin. Jesus Amen. loves you. Hallelujah. Amen. Let's open our Bible in the book of John, chapter 4, verse 1 to 26. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus tried as he was from the journey, sat down by the well. By the well, it was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciple had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flock and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling out to eternal life." Praise God. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she said. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. In fact, the fact is you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our father worshipped in this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritan worship what you do not know.
We worship what we do know, for salvation is from the Jew. Yet, a time is coming and now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshiper the Father seeks. God is spirit, in his worshiper must worship in spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you, I am He. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos. Sa araw na ito, tunay nga, Lord, Yes, o God, Lord. na Hallelujah. napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, dumaan man ang mga bagyo, Panginoon. Lord, pero kami ay, Lord, sumasandal sa iyo, nagtitiwala, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat po, O Diyos, sa protection na yon and guidance, Lord, O God. At hindi mo rin pinabayaan, O God, Lord, ang aming mga pangangailangan. So, sa araw na ito, Panginoon, saliksikin mo ang bawat puso namin. Kung meron kaming kasalanan, Panginoon, Lord, nagawang kasalanan na hindi po kaaya-aya sa iyong harapan, Lord, humingi kami ng kapatawaran, pakalinisin mo kami, dahil lang yung dugo ay tunay, O God, Lord, na naglilinis hanggang ngayon, Panginoon. For you are the living water, Father, O God, that we will never thirst again because your Spirit is within us, Father God. And hinihiling po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang manguna sa amin, Panginoon. Lord, Lord, we declare, O God, that you are the sovereign God. Lord, ipaalala mo sa amin lahat, O God, Lord, ang mga bagay na matututunan namin sa araw na ito, Panginoon. Lord, sumasandal kami, sumasandal ako sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lord, maraming salamat po, Diyos. At tunay nga na yung binigay ni Brother Jerry sa akin na turmeric ay nagamot yung acidic ko. Yun ang problema ko, mga kapatid, na lagi akong hindi makahinga dahil sa acidic. Tunay nga na yung katawan na ito ay punong-puno ng acidic. Kaya maraming salamat, Brother Jerry. To God be the glory. Hallelujah. Ang title ng ating mensahe sa araw na ito, How to Break Hindrances in Our Lives. Hindrances, anong ibig sabihin? Mga barriers, mga roadblocks, mga obstacle, obstruction, like in mga kaso, in crimes, in politics, hurdle, gaya ng ginagawa ng mga athletes to jump over hurdles, stumbling block, drawback, complication in relationship or our health, in health, difficulties, problems that has delayed your opportunities and success in times in our lives, physically, spiritually, emotionally, and socially. Lahat na, mga kapatid, ay nandito na sa araw na ito. Sa mga nagdaang bagyo na dumaan sa ating bansa, tunay nga na napakalakas. Dumadaloy at rumaragasang tubig na yung isang araw talaga naman na parang isang buwan na tag-ulan na naranasan natin. At nakita natin, narinig natin mga landslide, mga roadblocks na mga nangyari na hindi makakilos ang mga tao, mga business ay tunay nga na sabi nila nalugi. Yung milyon-milyon na kinikita sa isang araw ay humina. Mga estudyante hindi makapasok sa kadahilanan ng bagyong ito, lalong-lalo na mga kapatid, sa probinsya, sa Maynila, sa Kamaynilan, sa Lowlands, tunay nga na nabaha sila. Bakit? Bakit sila nabaha? Dahil barado ang mga daluyan ng tubig sa kagagawan ng mga tao, sa kagagawan ng mga kawatan, na hindi nila ginamit sa tama ang flood control na sinasabi noon hanggang ngayon. At kagagawan rin ng mga tao dahil sa kanilang kapabayaan, mga basura, kung ano-ano pa na siyang humahadlang sa daluyan ng tubig. Hallelujah! Alam niyo ba mga kapatid, ang mga basurang ito, mga toxic na ito mga kapatid, ay kagaya rin sa ating mga buhay. Physically, spiritually, gaya ng barado sa mga kanal, daluyan ng tubig. Amen po ba?
Ang mga basurang ito ay sumisira sa lahat ng mga bagay, mga relasyon natin sa ating pamilya, sa kaibigan, kapitbahay, lalong-lalo na sa ating Diyos. Paano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang wasakin, upang i-break, i-overturn ang mga hindrances na ito, mga kapatid, upang sa ganon ay magkaroon ng kalayaan. Yung mga nakagapos sa mga emotions, mga negative emotions, mga habits, mga character na hindi kaaya-aya, kung kaya't hindi lumalago spiritually, physically, sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Dahil ang mga hindrances na ito, kung minsan, ang mga kabataan gusto nilang mag-aral, pero dahil sa kahirapan, mahadlang sa kanila ang kahirapan, kulang sa pinansyal. Ganon din sa manliligaw, gusto niyang talagang asawahin ng isang babae, pero may agwat. Mayaman ang babae, mahirap ang lalaki. Kaya hindi niya maabot yung gusto niyang abutin. Maging tayo, mga kapatid, spiritually, gusto natin abutin ang ating mga kapitbahay na hindi katulad ng pananampalataya natin. Ang hirap-hirap abutin, lalong-lalo na kung matangos ang mga ilong. Napakahirap, mga kapatid. Kung ano, yung agsabat kayo, hampay agisan. Lalo na kapag hawak mo ang Biblia at mag-umpisa kang mangaral ng salita ng Diyos, ay daytan ni born again. Hallelujah, praise the Lord. Pero yaman tayo, kakabsat. Kanamuan tayo titunay nga pananalig, pananampalataya. Dahil nasa atin ang living water. Daluyan ng tubig na hindi barado. Kaya kailangan ang mga baradong ito ay malinisan sa ating buhay. Sa araw na ito, tunay nga, mga kapatid, maraming mga hadlang sa buhay natin. Ganon din ang hadlang, ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos, at sa isa't isa. Ito'y totoo noon hanggang ngayon, mga kapatid. Sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ay napakahirap po ang mga kultura nila, ang mga relihiyon nila, ang mga relasyon ng bawat isa. Ito ay hamak na umahadlang upang sila ay makalapit upang uminom ng living water. At ito ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon, sa araw na ito, pag-aralan natin ngayon kung ano ang ginawa ni Jesus tungkol dito at kung paano natin matutularan sa araw na ito ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. A. The intimidation threat. Merong pagbabanta, mga kapatid, mga panakot sa mga Pariseo na ito. Mababasa natin din ito sa verse 1 to 6. Nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami ng alagad sa Jesus kaysa kay Juan. At ito ay nagbabadya para sa kanila. Nai-intimidate ang mga Pariseo na baka mawalan na sila ng followers. Napag-aralan natin noon. Ang mga disipulo noon ni Juan ay lumilipat na kay Hesukristo. At ito ay naging disipulo na ni Hesukristo. Kaya nangangalit na ang mga Pariseo, mga kapatid. Sadyang ipinangaral ng ating Panginoon kung paano wasakin ang mga intimidation threat na ito. Mga pananakot pero hindi nila maintindihan, mga kapatid. Nalaman din ito ni Jesus at siya'y umalis sa Judea at nagbalik sa Galilea. Bakit? Para maiwasan ang gulo. Umiwas ang ating Panginoon. Siya na Diyos, mga kapatid. Umiwas sa gulo. May gulo ng parating. May pagbabadya na. May pananakot na, mga kapatid. Siya na Diyos. Iniwasan niya. At pumunta siya sa Galilea. Para maiwasan ang gulo, umalis sa lugar na ito at pumunta sa Judea. At isa pa, maaring ito'y upang hindi magkaroon ng maagang konfrontasyon. Dahil kung maagang konfrontasyon, may away, may gulo, tiyak na hindi mangyayari yung mga plan and purpose
ng ating Diyos Ama sa buhay, sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, at mababasa natin ito sa verse 1 to 3. Pag nangyari ito, mga kapatid, malaking hadlang sa maaari pang gawin at pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya may mumudmod ang living water for eternal life. Pinili ni Jesus na ang mas diretsong rota na daraan sa Samaria. Ang Samaria ay nasa gitna ng Judea at Galilea, ngunit ang mga Hudyong relihiyoso ay lumiligid-ligid dito. Inaabangan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ganun po katindi ang galit ng mga Hudyo, mga purong Hudyo na naniniwala sa batas ni Moses na kanilang pinaglalaban, ang Judaism law. Kung kaya't ang mga ito ay nangangalit, nagagalit sila sa ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi pa nila, mga kapatid, malaking hadlang sa ministry. Sa ministry nila. Pero ito rin ay malaking hadlang sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga nanguusig na mga ito, mga kapatid. Dahil ang mga ito ay sobrang tapat na ipinaglalaban ang kanilang panananampalataya, Abrahamic law, Mosaic law. Kapag naglalakbay papuntang Galilea, ay nandun ang mga devout Hudyo, mga kapatid. Ayaw ng mga purong Hudyo na mahawa sila dahil ang sinasabi nila marumi. Ang mga Gentile, ang mga Samaritan, yung hindi nila kaanib, mga marurumi, mga makasalanan. Ganon, kahipokrit ang mga tao noon sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang ang mga Samaritano na ito ay mga mistiso, ayaw nilang mahawa. Tingnan ninyo ang mentality ng mga tao na ito. Crab mentality. Hindi na kaso. Puro. Ang dugo ng mga Samaritano, nahaluan na, mga kapatid. Kaya yung mga purong Hudyo, ayaw nilang mahaluan ng dugo ng mga Gentiles, mga Samaritan. Grabe. Grabe ang mga taong ito, mga kapatid. Mga tanghaling tapat na noon, siyempre napagod ang ating Panginoong Hesukristo, naupo siya sa tabi ng balon. Balon ni Jacob sa Sicar upang magpahinga. At sa pagkakataon na iyon, mga kapatid, pero i-explain natin sa ating mga buhay kung paano natin i-apply ito, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, may mga bagay ba na umahadlang sa atin para tayo ay makalibilo, makakilos, umusad ang ating mga buhay sa ating pamilya. Nag-iisa ka lang ba na born again sa pamilya ninyo? Nai-intimidate ka ba? Meron bang badya ng takot, pangamba, na baka ikaw ay i-reject? Hindi ka nakakausapin. Itatakwil ka nila. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, kailangan na masira. Kailangan na bugbugin natin ito upang maalis sa ating mga buhay. Yung takot, yung pananakot, nagbabadya na ikaw ay nabago na ng ating Panginoon. Nag-iisa ka lang na follower of our Lord Jesus Christ. Pero, mga kapatid, huwag kang matakot. Sa status ng ating buhay, ang kahirapan din, mga kapatid, kung minsan, ang siyang hadlang. Isang hadlang para sa ganun ay makakilos ka. Gusto mong umangat. Gusto mong mapaganda ang iyong buhay. Gusto mong lumipat ng lugar o trabaho. Ayaw ng iyong mga magulang. Ayaw ng iyong mga jowa. Isang hadlang ito, mga kapatid, para hindi maganap ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Minsan, mga kapatid, nangyayari ito dahil sa politics minsan. Dirty politics. Nakikita natin kung ang isang
kalaban nila, ay nakikita nila na maayos ang trabaho, matalino, natatakot na at nangangamba na. Ang nagsiselos, nag-iinggit, naiinggit, gumagawa ng mga kaparaanan upang masira ang gumagawa ng mabuti. Dapat hindi tayo ganon, mga kapatid. Tayo ay follower na of Christ. Amen. We are the disciple of our Lord Jesus Christ. That living water must be maipamudmod sa mga tao na uhaw sa tubig na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Upang mag-break ang mga hindrances na ito, tumayo tayo, mga kapatid, with courage and confidence that we will raise up the banner of our Lord Jesus Christ. The intimidation threat ay mawawala sa ating buhay kung ang ating itinatayo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po ba? Hallelujah. And number 2, we have the boldness. We have the boldness and the strength that comes to our God na hindi dapat natin katakutan. Meron tayong biblical example. Si David, ang kalaban niya ay si Goliath. Mababasa natin ito sa 1 Samuel 17. Alam nyo, ang mga Israelites ay takot na takot kay Goliath. Marami siyang pinatay ng mga Israelites, kaya natatakot sila dahil sa kanyang taas. Giant siya at malakas. At ito ay pinagmamalaki ng mga Palestinians, mga kapatid. Pero hindi po na-intimidate si David. Dahil siya ay nananampalataya sa ating Panginoon. At lahat mula pa ng bata ay gumagawa na siya ng Song of Songs. Mga psalms para sa Diyos. Pero si David, kahit bata pa siya, tumayo siya upang kalabanin ang Goliath na ito. And Goliath was defeated. Hindi siya natakot, mga kapatid. Hindi ba diya ang katauhan ni Goliath? David reliance on God rather than his own strength. Serve as a powerful example of overcoming intimidation threat. Number 2, si Nehemiah, mga kapatid, in his opponents. In Nehemiah chapter 4 and 6, alam natin na ibinibuild nila they are rebuilding the Jerusalem wall. Pero maraming mga pagbabanta sa buhay niya. Maraming nag-attempt upang hindi matuloy na i-build ang walls na ito. But despite the threat and the attempt to stop in the fear, Nehemiah prayed and continued the work, saying, "Do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons and daughters, your wives and your homes." Sabi niya. Nehemiah 4:14. His steadfastness and trust in God enabled him to complete this task. Ganon din si Apostle. Sa mga Sanhedrin, mga kapatid, in Acts 4:5, sila ang nagro-rule sa mundong ito noon. Mga Roman empires, mga Sanhedrin, mga Pharisees, sobrang mayabang sa kapanahunan na ito, mga kapatid. In early apostle faced intimidation from the religious leader who commanded them to stop preaching in the name of our Lord Jesus. But Peter and John continued to share the good news. Hallelujah. We cannot stop speaking about what we have learned and heard and seen through the life of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Dapat ganun din tayo, mga kapatid, that we must have the strength and confidence. The intimidation will fight for our courage and confidence to fight for the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. How to break hindrances in our lives? Breaking the hindrances of discrimination. Ang malakas dito na nagpa-discriminate noon, mga kapatid, ang kultura, ang society noon, paano buwagin ang talakid na ito, mga kapatid. At nangyayari pa rin sa atin sa kapanahunan na ito. Mga tribo-tribo
Karamihan, mga kapatid sa Middle East, na umiigib ang mga babae sa balon kapag papalubog ng araw. Genesis 24:11. Sinasabi ng ilang komentarista, mga writer, mga interpreter, na kaya pumupunta sa tanghaling tapat ang mga babae ito na mag-igib sa balon upang maiwasan ang iba pang tanghaling tapat na balon ng babae ito ay para maiwasan ang iba. Pero merong isang babae. Yung mga ibang babae, talaga ang usual na pag-iigib ay yung palubog ng araw. Pero may isang babae na nag-iigib sa tanghaling tapat. Ito ay Samaritan woman. Bakit? Na nag-iigib siya ng tanghaling tapat upang maiwasan niya ang mga ibang babae. Dahil umiiwas sila sa mga Samaritano. Dahil ang sabi nga nila, sila ay marurumi, nakakahawa, hindi sila magandang kahalubilo, makasalanan sila. Mga kapatid, mula sa tugon ng babae, in verse 8, malalaman na may dalawang bagay na ginawa ni Jesus na hindi katanggap-tanggap sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, sa mga Sanhedrin. Merong ginawa si Jesus na nagagalit ang mga Hudyong ito. Una, si Jesus ay isang Hudyo ay nakikipag-usap sa taga-Samaria. Kinamumuhian ng mga Hudyo ang hindi nila kalahi. At siyang nakipag-usap sa isang babae, tinuturing ng mga Hudyo na si Gundamano. Second class lang mga babae noon, mga kapatid. Lalong-lalo na kung hindi nila kalahi. Napakaliit ang pagtingin nila sa mga babae na hindi nila kalahi. Ay, grabe, mga ito. Hallelujah. Buti na lang hindi nangyayari sa lugar na ito. Hallelujah. Sa mga kasunod na talata, in verse 17 to 18, malalaman natin na may isa pang di katanggap-tanggap na ginawa ni Jesus. Ang kausapin ang babae. Dapat ang mga Hudyo, mga Diyo ay hindi dapat na nakikipag-usap sa mga babae. Ang pakikipag-usap sa isang babae ay may masama reputasyon. Grabe, to overcome hindrances of discrimination requires transformation of the heart, mind, and action. It involves the actively practicing love. Pero kung wala kang love sa isang tao, hindi ka makalapit, di po ba? Kung may lumalapit sa iyo na lalaki at sinasabi na gusto kita, pag ayaw mo, nilalayuan mo, di po ba? Mga dalaga, mga binata, kinamumuhian mo. Ganon ang nangyayari dito, mga kapatid. Kaya para mabugbog at mawalis ang hadlang na ito, kailangan na magkaroon tayo ng pag-ibig daw. Mercy. Kailangan na with all of our hearts, nagkaroon ng pagbabago. Binago na tayo ng ating Diyos, kaya wag tayong mamili ng mga tao na ating nilalapitan. Mark 12, verse 30 to 31, it says, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourselves. There is no commandments greater than this. Love your neighbor as yourselves. Treat others as you wish to be treated, and recognize that God shows no favoritism. Sa school, mga bata, my students, meron pa bang favoritism? Noong kapanahunan ko, kahit tabed, laging last yung mga test paper. Hala, may honor. Kasi anak ng maestra, ikaw na hirap na mag-aral. Nakukuha mo yung highest point. Pero wala kang lugar dahil may favoritism noon ang mga teacher. Siguro ngayon wala na. Naabulis na yon. In Matthew 7:2, Jesus taught the golden rule. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Means treating everyone with the same kindness and respect you would want for yourself.
Na hindi kagaya noon, mga kapatid, grabe ang discrimination ng kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit pumunta dito ang ating Panginoon? Upang ituwid ang mga bagay na ito. Hindi niya winasak, hindi niya inabulis. Dahil lalo pa silang magagalit ang mga Diyos na ito. Kaya ang ginawa niya, itinuwid niya at lalo pa niyang pinaganda yung 10 Commandments, 2 na lang. Yan. Love the Lord with all your heart, with all your soul. Di po ba, mga kapatid? At huwag tayong maging no partiality. In 1 Timothy 5:21, God condemns partiality or favoritism. Encourage you in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angel to keep these rules without prejudice, doing nothing from partiality. Colossians 3:28 proclaims, there is neither Jew nor Greek, Ilocano, Igurot ka man, Panggalatot ka man, Mangyan ka man, Malaysian ka man, Inchik ka man, Negro ka man, Amerikano ka man, may hirap, pobre, may pinag-aralan o wala. There is neither slave or free. There is no male or female, for you are all one in Christ Jesus. Now that we are the children of God, now that we are the follower of Christ, we are in one body with many purposes of these parts of our body. Kaya mag-isa lang ito, mga kapatid. Tayo ay nung rinidim na ng ating Panginoon, iisa na lang ang dugong na nananalaytay sa atin at ito ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Hallelujah. This verse emphasizes that Christ, all distinction that divide us are removed. Gaya rin dito sa church. Alam niyo, naranasan ko ito sa Hong Kong. Yung sinasabi nila na sila ang tuwid, sila ang tama, sila ang tapat, sila ang mararapture, mahabang buhok, mahabang palda. Pero merong division, mga kapatid. May kumutya sa amin, may Ilocano, kuripot. Sabi ng isa, alam niyo, bago pa lang ako sa Panginoon, inaway ko yun. Sino ka? Ikaw rin, Bisaya. Kaya, dapat ay walang division pag tayo ay pamilya na ng ating Panginoon. Sabi nga, we are one body in the Christ of our Lord Jesus Christ. The Bible calls for justice and righteousness in all area of our lives, including how we interact with others. Kaya in Isaiah 56, this says, the Lord, keep justice and do righteousness, for soon my salvation will come and my righteousness revealed. God is actively working to correct injustice and oppression because God is actively an opposition of discrimination. Love those unlovable. Mga orphans, mga widows, mga walang-wala, kailangan na ituring natin na pamilya at i-respect natin ang bawat isa. Hallelujah. Put ourselves in their place. Yung mga nadi-discriminate, yung may races, napakahirap yung pumunta sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Hong Kong. Maririnig mo sa mga talagang puro na inchik at sinasabi, panmoy, Filipina girl, kunyang, katulong. Pero, sa akin noon, ipinagmamalaki ko na kahit kunyang ako at panmoy ako, pero meron akong pinag-aralan. Hindi ko yun masabi ng inchik sa kanila.
Pero yung alaga ko ang nang-away sa kanila. Praise God. Dahil yung nearest to you, yun ang ipaglalaban ka. Mga employer ko, pinaglalaban ako. Yung mga kamag-anak nila na pumunta, yung mga puro na mga Chinese, ituturing ka talaga na katulong. Pero ang amo ko, in-stop niya. Huwag kayong ganyan, matagal na siya sa akin. Kaya kung nasa atin ang Panginoon, makikita. In words, in deeds, at sa itsura ng ating pamumuhay sa araw-araw. And they will see you praying and praying for them. Hallelujah! Ito ang pangwasak na hindrances ng discrimination. Number 3. How to break hindrances in our lives by breaking or overturn the hindrances of personal issues. Dami nating mga personal issues hanggang ngayon, mga kapatid. Kailangan makalaya tayo dyan. Meron pa ba tayong sikreto sa mga nakaraan? Kailangan ay bulalas natin sa harapan ng ating Panginoon and nearest to us or your friends para tayo ay makalaya. Tignan natin si Jesus. Dinala ni Jesus ang pag-uusap nila mula sa pangkaraniwang paksa tungkol sa personal. At kung tayo ay nag-aakay, nakikipagkaibigan, huwag mo munang isaksak yung doktrina mo. Hindi ka nila maunawaan. Makipagkaibigan ka na muna. At yung gustong-gustong paksa, iyon ang pag-usapan. Kung mga teenager kayo, alam niyo naman yung mga bagay na pag-uusapan. Eh kung yung mga matatanda, ang pag-uusapan ay mga arthritis, mga sakit-sakit, mga lotion na efficacent oil. Gustong-gusto kanila. Kapag nakuha mo na yung loob, doon mo na ibanat ang ating Panginoong Jesucristo. Doon mo na ibanat ang Jesus loves you is open for all. Walang discrimination, walang intimidation, at most especially, our personal issues, we can discuss it to our trusted friends. Sabi ni Jesus, patungkol sa personal ng Samaritana na ito, in verse 16, maaring nais ni Jesus na aminin ng babae na kanyang pagkakasala bago ito makabahagi sa tubig na buhay, pero hindi maintindihan ng babaeng ito, mga kapatid. Sumagot ang babae at sinabi niyang walang asawa dahil nahihiya siya sa kanyang kasalanan. Bakit tayo mahihiya, mga kapatid? Lahat naman tayo ay nagkasala. Walang sino man na righteous. Walang sino man na mabuti. Meron bang ipinanganak na mabuti? Meron bang ipinanganak na nakabihis na? Wala. Di po ba? Lahat ay hubad. Transparent. Lahat ay makikita. Kahit i-hide mo pa yung personal issue mo na yan, kahit pumunta ka pa sa aparador, sa cave, makikita pa rin yan ng ating Panginoon. So, ang sitwasyon na ito, mga kapatid, na sinabi niya na wala siyang asawa, sinabi ng ating Panginoon, oo, wala kang asawa. At yung pinakasama mo sa kasalukuyan ay hindi mo asawa. Oo nga, dahil ang ibig sabihin ng babae siya ay nahihiya. At ipinaliwanag niya tungkol sa buhay ng babae. Napagwari ng babae na si Jesus ay hindi isang karaniwang tao lamang dahil alam niya, nalalaman niya. Kaya, kung meron tayong inililihim na kasalanan, alam yan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, humingi na tayo ng kapatawaran. Amen. Upang sa ganon, pagbalik niya ay handang-handa tayo. Sayang yung mga pinagpaguran natin. Sayang yung mga inaalay natin ng mga awit. Sayang yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Habang alam natin na tayo ay minsan hindi natin alam na tayo pala nagkakasala. Nagkasala man tayo, hindi. Magtakalinis tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. The importance of living a life reflect God's character and goodness. It doesn't split
explicitly state that God is not concerned in our reputation dahil ang sinasabi walang reputasyon sa ating Panginoon. Alam niyo ba kung may reputasyon, mamimili na yan. Lahat tayo ay walang reputasyon. Pero tayo na ay nakakilala sa ating Panginoon, kailangan na ipursu natin na magkaroon ng magandang reputasyon dahil bihis na bihis tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang identity natin ay follower of our Lord Jesus Christ na. Amen. Hallelujah! We are no longer pag-aari ang katawan na ito, ang kaluluwang ito, pag-aari na ng ating Panginoon. Hallelujah! So, dapat ang mga personal issue na ito, mga kapatid, kung hindi man ninyo maisabi sa mga kahit na friend mo, para makalaya ka lang, kapatid, dapat ay isabi mo yan sa most trusted. Pag-pray mo yan kung sino, dahil minsan napakahirap din yun. Pag nag-away na kayo, kahit Kristiyano, ay ganito siya, ganito, ganito. Yan ang trabaho ng tao. Yan ang trabaho ng hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Sisirain at sisirain ka. Lahat ng sekreto ng buhay mo ay ilalabas niya. Pero sa atin na nakakilala na sa ating Panginoon, ingat na tayo. Dahil hindi na tayo eh. We are living now in the light, sabi nga kanina sa ating pag-aaral. We are no longer living in the darkness. Hallelujah. 2 Corinthians 12:9-10 remind us that God's strength is made perfect in our weaknesses. Hallelujah. We must break those negative patterns, our negative attitudes and characters, and also our feeling, mga kapatid. Cast your cares to our Lord Jesus Christ, for He cares for us. Hallelujah. So, meron tayong example dito, mga kapatid, si Joseph. Alam naman natin ang buhay ni Joseph. Si Joseph ay ibininta ng kanyang mga kapatid. Hallelujah! Sold into slavery and wrongly imprisoned. Dahil sa nangyari nga, natukso, pero hindi natukso si Joseph. Joseph maintained his faith and integrity, even becoming a powerful leader of the Israelites in Egypt. Hallelujah. In the life of Moses then, mga kapatid, facing Pharaoh and leading the Israelites out of slavery, Moses experienced doubt and fear, but God provided him with the strength and guidance to fulfill his mission. So, dahil sa kanya, nakarating sila sa land of promise. So, mga hindrances na ito, mga kapatid, we cannot enter into the land of promise, into the eternal life, pag meron pa rin yung mga personal issues. Kasi, ang mga personal na issues na ito ay mahirap. Mahirap nating ilapit sa ating Diyos. Hallelujah. Pero ang hindrances na ito, kailangan na ma-break, ma-overturn. Yun din, mga kapatid, yung unbelief, doubts, isang malaking kasalanan ito dahil lack of faith can prevent us from experiencing the God's power. Naniniwala ba kayo? Yung fear din, mga kapatid, yung personal issues natin, lagi tayong matakutin. Hindi po mahirap ang merong courage and confidence na tumayo sa harapan ng mga tao to share the good news. Hallelujah. Dito pa lang sa Jesus Loves You, ito na ang ating application. Ito na ang ating OJT na sinabi ni pastora natin. We are the students, the follower, and ano yung isa? Learner. At kung habang ginagawa natin ito, magmi-meltdown yung fear. Kaya kung sinabi ni pastora at nag-assign Sister Jonah na tumayo. Hindi naman lahat ay kumakain ng tao dito. Kumakain lang tayo ng donut, pizza.
Lahat tayo ay pare-parehas, mga kapatid. Kaya huwag tayong mahiya. Amen. Amen. Dahil kung ini-exercise natin ito as a student, learner, and follower, kahit saan tayo pumunta, may pagmamalaki natin that we are the member of Jesus Loves You, that our identity is with Christ, our Lord Jesus. Alam nyo noon, matakutin ako. Ayokong tumayo sa harapan ng mga tao. Pero nung meron na akong Holy Spirit na siyang nagbibigay sa akin ng strength, walang imposible, mga kapatid. At hindi na ma-stop yung aking bunganga sa kasasalita sa harapan ng tao. Nauumay na rin yung tao na nakikinig sa akin, pero sinisigawan ko, mga kapatid. Nauumay ka, pero sa YouTube, lagi kang nakikinig. Pero ang ipinababahagi ko sa iyo, ang salita ng Diyos na kadapat na maumay. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nakakaumay. Pag sinasabi natin na umay ka na, lalo pa ang ating Diyos na mauumay sa atin ang pagpapala ay nahadlangan para maging successful tayo. Ito na ang pinakahuli para hindi tayo maantok. Amen. How to break hindrances in our lives. Ginawa na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Breaking or overturn religious belief. Binuwag ng ating Panginoon ang relihiyon na sinasabi dahil itinuring na babae na propeta si Jesus sapagkat alam nito ang tungkol sa kanyang buhay kahit lamang sila nagkita. Verse 19, yun ang first time. Kaya nagsimula siyang magtanong, dito wirang theological na tanong. Sino ang tama, mga Hudyo na nag-aangkin na ang Jerusalem ang tamang lugar kung saan dapat sumamba? O ang mga Samaritano nagsasabing sa bundok na ito. Verse 20. Ang bundok na ito ay maaaring tumutukoy sa bundok Gerizim. Dito nagtayo ng templo para sa Diyos ng mga Samaritano pagkatapos ipagkait sa kanila ng mga Hudyong magsamba sa Jerusalem. Pero nang nagbalik na sila, sa pagkatapon sa Babylonia, ang pagkakataon na ito ay nakibahagi sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang panambahan na ito, mga kapatid, ay isa pa na pinag-aawayan, pinag-iwalay sa mga tao, mga kapatid. In Christianity, there's a difference between faith and religion. Faith is personal trust and belief in our Lord Jesus Christ. But religion, mga kapatid, is a system of practices and ritual used to express the truth, an external expression. Ganito, mga kapatid. Kahit na tayo ay na-born again, religion, from Sunday, banal. From Monday to Saturday, hangal. Wala ring silbi ang ating pagbo-born again. Pasimba-simba, sabi ng kapitbahay, chismosa. Pasimba-simba, magnanakaw naman, palamura. What is the use of being very religious rather than to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ? Ito ang patunay, mga kapatid. Kapag meron tayong personal relationship sa ating Panginoon, walang relihiyon. Ang magsasalba sa atin, mga kapatid, ang tunay na pananalig at belief sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang resurrection, ito ang patunay na siya ang dapat na ilagay natin ang pananampalatayat natin. Dahil siya ang nagtayo ng fundamental truth na inaaral niya sa mga apostolis niya noon, mga kapatid. Kung kaya't trust and reliance, faith is about trusting in Jesus, relying on Him for guidance and our salvation. Hallelujah! Faith in our Lord Jesus Christ is our foundation of the fundamental truth founded by the apostles. In James 1:26-27, if anyone thinks he is religious, does not bridle his tongue, but deceive his heart. Alam niyo, mga kapatid, God is spirit. We must worship Him in spirit and truth. God is everywhere. Hindi dapat na pumunta ka pa
doon para manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. God is everywhere, omnipresent. Amen. Hallelujah. God is everywhere. Alam niya ang ating mga pangangailangan, mga kapatid. Kung kaya't ang pagsamba ng Diyos ay kahit na anong oras, kahit na anong lugar, hallelujah, God overturned these hindrances. Hallelujah, in verse 25 to 26, kaya pinayag ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang Mesias, siya ang Savior ng ating buhay, wala nang iba. Pagkatapos ng bilang nakakaalam ng lahat, ngunit may pagmamalasakit ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't siya'y nabayubay sa cross of Calvary, dahil sa iyo at ako, para sa ating kaligtasan, wala nang iba, mga kapatid. Barriers, mga spiritual blindness. Nung tayo ay bulag, pero nang nakilala natin ang ating Panginoon, we are already spiritual. Our eyes was opened by our Lord Jesus Christ. Rejection of God's authority is abomination to Him. Hallelujah. Kung kaya't ang mga sinasabi natin na mga obstacle na ito, hallelujah, ay winasak na ng ating Panginoon Jesus sa krus of Calvary. Dahil sa Kanya, mga kapatid, ito ay isang tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Saan pa tayo matatakot? Matatakot ba tayo sa patay? Matatakot ba tayo kung merong mga problema na darating sa ating mga buhay? Meron po tayong Panginoon na siyang magwawasak ang mga hadlang na ito kagaya ng living water. Because of that living water, you will not be thirst again. Dahil ang living water na ito ay dumaloy na sa ating buhay, ang espiritu ng ating Panginoon ay binago na ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kung kaya't yun ang ipagmamalaki natin bilang isang na-born again, bilang isang follower of Christ. Saan pa tayo hahanap, mga kapatid? Bilang ikaw at ako, kailangan na sumandal sa kapangyarihan ng ating Panginoon. We'll all stand up at tawagin natin ang ating pastora. Hallelujah. Praise God. Lord Jesus. Hallelujah. Yaman tayo ti Apo, tumakdal tayo anin. Kararag tayo ti panagyaman. Kini Apo Dios, nagpintas nga sa o ti Apo, nga iso nga nangag tayo, nakangag tayo kadagiti examples, dagiti Bible character, pasano ang tinulungan ni Apo Dios kadagiti hindrances ti panagbiagda. Hallelujah. Kastamot kada tayo nga anak ni Apo Dios iti daytoy nga panawin. Ti Apo isu kuma iti kanayon nga tumulong sa tunggal may sa kada tayo. Tapno awan kuma dagiti balin nga lapet iti panagserbi tayo iti Dios sa balin unay suna iti Dios nga pagserbian tayo nga ng disipulo sa tunggal may sa kada tayo. Kararag tayo, manaypod karag iti puso tayo related to our messages this morning. Nga man dagiti napidot mo nga mensahe nga para ken ka, ilukat mo kumati pusong, kat kunang kini Apo Dios Apo, gaman akti sa nga nangagas, manipod ti Sunday School, ingana itatanga divino servisyo. Apresyar ti sa Apo, kat pagbiagak mo ma, ket saan ko lang nga palabsen nga ungaong iti pusok no di ket agtalay na ka Apo tapno agbalin nga badang ken kirib ken pigsak ti panagserbi ken yaman ken ka Apo iti daytoy nga bigat siga iti Dios nga manakabalin unay yaman nakarigit sa saom isu Apo ngayon palasat mo kadagiti bibiyag mi iti daytoy nga aldaw ket Apo ikararag mi iti daytoy nga aldaw siya kadi Apo ti agtultuloy nga agmensahe iti biag sagtunggal may sa kada kami Apo saran pumadag itoy Apo Dios nga sasao nga isu Apo nga mangparigta kada kami Apo tapno agtultuloy kami Apo Dios nga bumilig ken rumigta nga agserbi ken ka Apo ita ingana iti masakbayan ti panagbiag mi ditoy rabaw iti daga kasyan na kami Apo
Tapnoan kumadag iti agbalin nga lapad when hindrance iti addang mi apo nga agturong iti kalat apo nga nangiplanwang iti biag sa tunggal may sa kadakan. Pakawanan na kami mo't apo Dios kadag iti makitam apo nga lapad. Makitam apo nga nyaman dagiti banag apo Dios nga agbalin apo nga hindrance iti biag mi iti addang mi apo Dios. In the name of Jesus, ti kalasag ken pigsami tapno dagitoy makalasag kami apo. Ket apo ayon nat mi dagiti mamiken ka kas makita mi nga sika apo iti nandiyosan nga Dios iti biag mi sikat mangidadaulo kada ka. Dawaten mi nga rod apo kas disipulo na kami iti daytoy nga anta. Suro na kami nga rod apo tapno dagitoy amin nga panagnami dito rabaw ti daga kas naimbag nga isursuro mo enno alagadem apo Dios. Hallelujah, dawaten mi ti na langitan nga protection mo sa tunggal may sa kada kami apo. Samot Lord God, pabigsain na kami. Manipod apo ulo inga na dapan. San lang nga tinapisi ka na nga muray pa iti na espirituan apo. Tapno dagijay kinaawan gaway mi siya kaniti agbalin ni pigsami apo Dios. Hallelujah. Gaman kami iti tingal daw ket ikararag mi met uray pay dagiti kakabsat mi. Nga daapo nga agladladingit iti tingal daw ikong sagrar mi ka. Tagay mi iti Kuyasan family. Apo nga isong nagpasina da iti nga biya. San mi nga may te dagiti kasapulan da. Ngem sika nga Dios nga nabiyag mabalin mo nga damayan iti nga gundaw. Talit may nga ro dati nga familia nga ituntuli mo itang haliwliwaan, apo. Hallelujah, itid mo iti karet kin strength na makatakder da, apo. Tapno makita da nga iti likod iti amin si kalat ta, apo, ti mapadayawan ken bendisyon. Kararag may matag iti pamilya nga saan mi nga nakadwa, gaputa da, apo, ijay, tapno tumulong da. Makipagrik na ken kaspasat iti pamilya. Kararag mi iti Bautista family, Gati family. Kararagmi, dagiti pampamilya po, nga daday jay, tapno makipagrik na. Kaya tuntuno madamdama po ramiden, matipasot niya kasi ti iglesia, iti dayting iglesia. Father God, idalan mo sa tunggal may sa kadakan. Tapno apo, mabalin mi mo't ngete, dagiti pa nakipagrik nabi kadakwada, apo Diyos. Hallelujah. Gyaman kami mo't iti dayting iglesia, iti dayting aldaw, gyaman kami ti presence sa tunggal may sa kadakwada. At kaya stamot dagiti kakabsat minsan nga nakaumay, tiday tingalda. Danuon na mida po Diyos. Hallelujah. Iwan na mida, protektara mida. Tapnon tunumay nga Sunday ako. Awan ton dagiti lapet, kit mabalindan to makipagmaymay sa manen, makipagdaydayaw. Thank you Father, and give you all the praise. Ilisyon na kami nga rod amin manipod ubing, nga tutubo, nga na itinataangan. Gawid kami kumaapo na rin namin ti kapyaken tal na iti puspuso mi. Kaya tunto nagdadanon kami tumanan to umay nga Sunday. Da kami tumanan na nakaratkat gapukan ka. Itinagan ni Apo Jesus ikumit mi dagitoy. Amen. Okay, again nalaman tayo kasi kakabsat iti Apo. Hantay di kuro ako na now. I love you with the love of the Lord. Kaya dati tinapay tayo waras mo is. Merienda tayo aga tutungtong kayong makapan ket set up yung sige kung na ni Pastora Bioli numatpas ka no ti merienda pabalik kayo kano nga mapan alam makitulag kayo kanya na ano kasano sa agkay-kaysa kayo nga kayo magmagnaa tanagalistilalan nagtaksi kayo na mabalin ta ipasardan nyo dyan mismo nga agpasang ati jay ta no. Thank you for watching, Kumari, my sisters and all my friends. Next Sunday ulit. Bye.